Ito yung setup natin, yung bladder tank natin, tsaka yung ating water pump, then yung ating storage tank. Guys, good day and welcome back ulit sa channel natin. Samahan nyo kami ngayong araw, punta tayo ng Barangay Tibig, Silang Cavite. Mag-install tayo ng water pump, ayan, tsaka mga water filter. Yun. Ito nilagay yung ating pressure switch tsaka pressure gauge kasi yung bladder tank natin is naka-vertical. Pag maglalagay tayo ng 5-way connector, nangyari mahabang hose yung kailangan natin or need pa natin mag-bend ng PPR. Ang ginawa ko na lang, manala ko ng T kasi wala akong makuha ng F-type connector eh. Meron kasi yung F-type connector, yung brass. Mas maganda yun, kumbaga, basta kakabit lang yung pressure switch tsaka yung pressure gauge. Yun. Baka magtaka kayo, dalawa yung pressure gauge na nakalagay. Ito is para dito kay bladder tank. Then ito, para dito kay pressure ng water pump. Ayan. Mapapansin nyo, naka-zero siya kasi hindi pa nagana yung water pump natin. Ito niya, may reading na siya na almost 2 bar. Kasi, meron yung pre-charge. Kumbaga, kahit hindi pa siya nakakonect, yan. Hindi pa nakakonect yung ating bladder tap sa linya natin. Ito, meron siyang reading na. Yun is yung pre-charge niya. Ibig sabihin, may hangin na dun sa pagitan ng bladder tank tsaka nung rubber. Yun. Kagandahan nito, pag meron ito, mamamonitor nyo yung bladder tank nyo kung may pre-charge pa ba or meron pa siyang hangin. Kasi kapag nag-zero yan, ibig sabihin nun, wala na siyang pre-charge, possible na sira na yung bladder nyo or butas na. Yan. Or kulang na sa hangin. Yan. Kaya mamamonitor nyo, kumbaga mas maalagaan yung rubber ng bladder tank niyo kapag ka merong gauge dito. Kaya pala, ito lang si Soloderm lang yung brand na merong ganito. May naka-built-in na pressure gauge sa kanyang bladder tank. Ayun. Para maging aware na rin kayo kung may pre-charge pa ba si bladder tank. Nang sa ganun, mas tumagal yung buhay niya or yung kanyang lifespan ng ating bladder tank. Kasi once na naubusan ng pre-charge yan or ng hangin yung bladder tank natin, dun yung nga yung nagsisimulang mabutas yung bladder. Or isa pa, pag nabutas yung bladder, naapektuhan din yung water pump natin, namihina rin yung pressure sa loob ng bahay. The same time, pag nagbukas tayo ng faucet, ang nangyayari, maandar na agad yung water pump. Kahit sabihin natin na 100 liters pa yung bladder tank natin, o kahit mga 200 liters, basta may problema na yung goma, yun nangyayari. Na na yung ating naandar na yung water pump natin. The same time, nahina na yung pressure natin. Maandar yung water pump natin kapag nagbukas na agad tayo ng gripo. Tapos, yun, ito, magkakabit kami ng float switch para doon sa loob ng storage tank para hindi masunog yung water pump natin. Ang purpose nito, kapag walang laman na yung ating storage tank, hindi na andar yung ating water pump. Kasi, pag umandar yung water pump natin na walang tubig, yun, nasusunog yung ating water pump. Kasi ang tubig nila dito hindi consistent. Minsan gabi lang nakakapag-ipon kay storage tank. Laging mayroong water interruption kasi kaya ang nangyayari, malaking posibilidad na maubusan ng tubig or mawalan tubig si storage tank. Yan, kaya naglagay tayo ng float switch. Meron silang ice maker, yun, sindoset. Kakabit nga rin pala tayo ng na 3-stage water filter. Bali ito, pre-filter lang. Pagdating sa loob, meron pang ROC or reverse osmosis. Siya yung gagamitin niya para maggawa ng yelo. Kumbaga yung tubig na gagawin niya sa paggawa nung napapasok dito sa ice maker or yung tubig na gagamitin niya dito sa ice maker is dadaan pa sa RO or sa reverse osmosis. Ang laman nito is pang sediment lang ganito. Pero magkaiba sila. Ito kasi is 5 micron. Then, sa gitna is 1 micron. Then, yung dulo natin, itong carbon black. Yan. Para maalis nyo yung chlorine, ibang lasa, amoy yun. So, mga sediment na rin. Filter itong carbon black. Ayan. Tapos, naglagay din tayo ng water, itong bypass. Ayan.
Kasi kung halimbawa, ayan, ganyan, naka-open ito kasi wala kayong cartridge or nagpapalit kayong cartridge or nagka-problema tong canister niya, nasira, yun, open nyo lang tong bypass. Yun, may tubig na ulit kayo sa loob ng bahay na bigay tayong check valve para hindi bumalik dito. Yan. Pero i-close nyo to guys para hindi dumaan yung tubig dito. Yan, i-close nyo to ng pataas sa filter. Yan. Tapos si bypass yung pagaganahin niya. May tubig kayo sa loob ng bahay. Ito yung maging setup natin. Yan. Yung breaker nga pala doon na namin nilagay. Kasi na-antigas din dito eh. Pero pa, may 3R naman yung breaker natin. Yan. Pero para mas sigurado, doon sa hindi na ulanan. Yan. Tapos, yung na dito yung motor. Nalagyan na lang nila ng ng bubong. Yan. Tapos, dito, yan, yung connection natin ng nung wiring, pati yung float switch natin. Dito natin yan para hindi na mahaba pang wiring gamitin papunta sa breaker. Yan, dito na kay float switch natin, kay pressure switch na lang natin inilagay. Yan. Tapos, ito, maglagay din tayong check valve dito. Kasi yung higop ni water pump, pag hindi tayo maglagay ng check valve dyan, yung water pump natin mangyari, magko-quick cycle. Pagka cut off niya, mga 30 seconds or 20 seconds, mata-cut off na ulit siya or mabubuhay na ulit. Kasi nga, nagbabackflow yung pressure niya. Yung na-build up ng pressure, mabalik kay storage tank. Then, naglagay na rin tayo ng dito, float valve. Yung float valve natin. Ito kasi, buti nga yung time na to, may tubig daw galing kay service provider. Pero hita nyo na ng hima. Yan galing kay service provider lang. Yan. Pag napuno na, ang itong float, yan, mag-off si water pump, si tubig na galing kay service provider. Then, ayun, maglagay tayo ng float switch. Mapapansin nyo, naka-float yan. Kapag ganyan, working yung water pump niya or buo yung kuryente niya, once na mag 15 PSI yung pressure ni water pump, under na ulit si water pump. Yan. Ngayon, kung halimbawa ang pressure naman natin ay baba sa 15 PSI, din si float switch hindi under yan kasi nga wala tubig. Ito, ayan, nabuhay natin yung water pump. Meron na siyang reading na 40 PSI. Balikan lang natin yung pinakita ko sa inyo na pressure gauge kanina doon sa bladder tank. Bale, dito, mapapansin nyo, nag-synchronize na siya doon sa isang pressure gauge natin. Nag 40 PSI na rin siya. Ibig sabihin yan, nare-read na rin niya yung pressure na na-build up doon sa natin, sa ating bladder tank. Yan. Kaya, pag mag-check kayo ng bladder tank or ng pre-charge niya, kailangan naka-zero to or naka-off yung water pump. Nang sa ganun, accurate yung mabasa nyo or yung ma-check nyo na reading. Dito naman kasi nakakonect na yan sa ilalim. Kaya yung pressure na galing kay water pump, nabibuild up na dito kay bladder tank or kay pressure tank. Ayan. Tapos naglagay tayo ng union patente dito para pag nagka-problema yung bladder tank natin, mabilis matatanggal. Dito naman kay storage tank, naglagay din tayo ng mga gate valve. Tapos dito sa ilalim, ball valve. Para kapag ka magde-drain, mabilis i-drain itong storage tank. Yan. Yan, lahat yan, nilagyan natin ng gate valve. Yung papasok dito sa storage tank, yan, ito. Binabaan na lang natin kasi kapag doon sa ibabaw ng storage tank, baka mahirapang maabot. Ayun. Baga, para mabilis ma-access. Then ito, yan, yung ating ball valve para pag maglilinis or magde-drain tayo ng storage tank. Yun. Mabilis i-drain kasi kaysa lalagyan natin plug, kailangan pa natin ng tools dito. Pipihitin nyo na lang yung ball valve or hand tighten na lang or kamay na rin yung gagamitin niya. Ito na yung ating setup dito sa Barangay Tibig, Silang Cavite. Ayan. 500 liters na storage tank, 100 liters na bladder tank, 1 HP na water pump. Ayun. Yan. Muli po, maraming salamat uli. Stay safe guys and God bless po.